Sir, good afternoon po. Good afternoon po, sir. Sir, ang ilang taon na po ba si Engineer Mary Joy? 31 years old po siya noong July 1. Ano po ba siya, ma'am, ang currently trabaho po ba siya as engineer? Hindi na po itong mga huli. Siguro mga 1 year na mahigit na wala na siyang work. Kasi di na po niya kinakaya mag-work. Okay. Ang kailan po ba siya, ma'am, na-diagnose na meron siyang bipolar and schizophrenia? Ang na-diagnose siya noong 2021 pero ang sabi nung company na pinagtatrabahoan niya ay 2 years na daw nila pinagtatrabaho na wala na halos ginagawa. Kaya hindi nga po yan nabigyan ng separation pay. Kasi yung anak ko po ay nagre-rent po ng apartment doon sa loob mismo ng village. Walking distance lang yung trabaho niya. Tapos nung bago mag-pandemic at saka nag-pandemic, nandoon lang siya. Minsan na lang namin nakikita sa amin. Minsan na lang siya umuwi every weekend, minsan hindi pa. Isanay kasi yun siya, independent kasi yung anak ko. Yung mga taon na po yun, attorney, nagdududa ako sa pag-uugali niya, kaya lang akala ko lang may problema lang siya na hindi ganun kabigat. Minsan nagsasabi siya, kasi tahimik na bata eh. Nagsasabi siya, namumroblema siya, nabubuli siya ng mga ka-work niya. Pero hindi ko iniisip na ganun kabigat. Parang lumala siya ng lumala. Hanggang sa, sila na mismo yung tumawag sa akin, yung boss niya, yung HR nila, na may ginagawa na nga hindi ka nais-nais yung anak ko, pinagpo-force resign nila. Tapos ang nangyari, wala naman akong magawa, kung reason din sila, na-force resign yung anak ko, wala siya nakuha na kahit ano. So, noong 2021 ninyo nalaman, ma'am, nga may bipolar pa siya kasi schizophrenia. Ano yan, ma'am? May medical diagnosis yan o kung ano lang? Based observation nyo lang? Nung po, attorney, na observation ko, yung 2019 at saka 20. Pero nung pinag-force resign sila, kasi gusto nung mga boss niya, i-admit na namin. Yun, napilitan na ako. Pina-admit na talaga namin yan. Doon pa lang na-diagnose na yun yung sakit niya. Noong 2021 na yan? Opo. Pero prior to that pala, ma'am, nagmamanifest na nga medyo may kakaiba na? Opo. Kasi sila mismo nagsabi na sa huli na yung pala napapansin ko, mayroon na pala nangyayari sa loob ng work niya. Nakakaiba. Kailan po ba siya, ma'am, naging engineer? Kailan siya kumuha ng licensure exam niya? 2013. Nung time na yun, ma'am, medyo normal pa naman si Ma'am Mary Joy. Wala nang problema. Wala po, attorney. Kasi nung wala pa siya, hindi pa siya license. Nasa work na company na yan siya. At tapos, binigyan lang siya ng vacation na 1 month nung nag-board na siya. Tapos, tuloy-tuloy na siya hanggang sa na-regular siya. Okay. So, basically, ma'am, dati pala, ma'am, ang maka-work naman siya, normal naman yung Opo, napakasipag ng bata yung anak ko. So, bali mo, based observation ninyo, nangyari lang mga medyo 2019 na notice yung may kakaiba na. Opo, na medyo nag-iba yung ugali niya, na kasi naman problema siya sa work niya. Doon May po, mga nasabi po ba siya, ma'am, nung mga ganung time, 2019, kung yung mga pinagdaanan ba siya, bakit nga parang nag-iba siya, may nasabi siya, wala naman. yun lang ang pinagdadaanan niya na nagsisikap siya sa work niya, gusto niya kasi ma-regular. Bago siya nawala, di ba October 26 siya nawala? Opo. Yung mga week before niyan, between October 20 to ano po ba yung mga sinasabi niya or ano yung mga message niya sa inyo or sa kapatid niya? Meron po ba? May nangyari sa amin, nagkaroon siya ng pag-suicide. Suicide po. Suicide po? Opo. Ano po, ang true message or sinabi po sa inyo? Uminom siya ng Sunrox na isang baso, na-admit siya sa East Avenue Medical may ganun Center. nangyari po? Mayroon nangyari mo na August 5. Andito ako ngayon sa Quiapo, tatalo na ako sa Ilog Pasig. Pagod na ako sa sakit ko, pagod na ako maging pabigat sa inyo. Wag niyo na hanapin bangkay ko. Sorry kuya, mahal na mahal ko kayo nila mama, paalam. Yan po ay October 26. Si Ma'am Mary po ba, ma'am, may hawak-hawak siyang cellphone? Bago po yung cellphone niya, kabibili lang mga 3 days pa lang. Pero before pa, ma'am, nagsi-cellphone naman siya. Like, marunong siya gumamit, tawag, Opo. normal. Okay. Okay lang sa akin yun kahit na gumagamit siya na hindi dapat sumobra. Okay lang kasi para malibang din siya. So, ma'am, noong October 26 nga nawala siya, kailan po kayo lumapit? Lumapit na po ba kayo sa police para pahanap siya? Nung nabasa namin yung message na yan, Nagpahanap kayo agad? diretso kami ng Quiapo, hinanap siya, wala talaga kaagad nakita. Hindi na halos namin antay yung 24 hours para po lumapit sa pulis eh. Hinanap siya hanggang hapon. Sa Quiapo? Tapos kinabukasan,
Kinabukasan, pumunta kaagad kami sa Caloocan Police District. Pinablatter na kaagad namin at yun yung nakakuha naman kami ng police report kaagad. Tapos pumunta kami ng MPD sa Okay. UN Avenue, doon naman sa DSWD. Kaya nagkaroon sila ng kopya. Tuloy-tuloy ang hanap namin. Nakapunta na kami ng NBI, nagpunta na kami ng Krami. Pero wala pa pong lead, ma'am. Wala pa rin Wala po. tayong traces kung saan siya. Wala po. Yung sa cellphone niya po ba, ma'am, matatawagan pa kayo? Nagre-ring pa? Mula nung nag-message siya, hindi na. Hindi Inop na. na. May way po ba kayo, ma'am, or nakausap ninyo kung pwede po ma-trace yung last location po? Kasi usually sa cellphone, minsan ma-trace yung last location kung saan yan eh. Yung parang may find my, mga ganyan style ba? Opo, ang gusto po namin sana makakuha kami ng court order na hanggang ngayon eh, hindi namin makamit yung court order na yan. Kasi yun ang hinahanap sa amin. Nagpunta na kami ng TCP. Yun daw ang kailangan, court order, at saka sa Globe, yun daw ang kailangan. Kaso hanggang ngayon wala pa talaga kami makuha. Kasi galing daw yun sa pulis. Okay. Hindi kami dumirekta sa korte. Okay, sa PNP. So may kausap naman kayong PNP, ma'am. Opo, yung gumawa naman ng aming blatter sa Caloocan, meron naman po kami dito. Police Major, magandang hapon po sa inyo. Sir, magandang hapon po. Police Major, ano po ba yung update dito sa case ni Engineer Mary Joy Gonzaga, yung nawawala pong anak ni Ma'am Lilia and Sir Arthur? Sabi po ng investigator, ongoing pa rin po yung backtracking nila ng CCTV. Okay. Ngayon po, update lang po is continuous lang po ng backtracking lang po ng Sige po. Ganito po, Police Major, may nire-request po kasi sila nga para po matrace po yung sa last known location po sa cellphone. Ang kailangan na po kasi ng court order. And ang court order naman po, sir, makagrant lang pag meron pong endorsement from PNP. So baka, sir, pwede po, sir, magpatulong po sa office ninyo na magpa-endorse po, sir, sa court na para po mag-grant po yung court order na hanapin po yung last known location through the cellphone po kasi, sir, eh. Para po, sir, ma-coordinate sa Globe or sa Smartman kung ano man yung kanyang telco. Papuntay na lang po dito at i-assist na lang po namin. Sige po. Thank you very much, Sir Valmark Funelas. Sasamahan po kayo ng team ng Wanted sa radyo and mga Opo, staff po ni thank you Senator po. Raffy doon po sa tanggapan ni Police Major Valmark Funelas. Kasi sila naman po, hanggang ngayon, ongoing pa naman yung investigation nila and backtracking. Pero hingi tayong tulong makakuha tayo ng court order. Para at Salamat. least once nga makuha natin yung last known location niya, kahit paano may lead na tayo kung saan. Opo, attorney. Tsaka ma-limit natin yung radius kung saan siya manap para mas manaraw natin. Nung araw na yon, yung 10:48, nag-message sa kuya niya na andito ako sa Quiapo, sa Pasig River, Tulay. Tatalo na ako. Mga siguro isang oras lang mahigit, nandun na kami. Okay. Nag-report agad kami sa mga pulis. Ang sabi ng mga pulis, ay walang makakatalon dyan. Yung mga oras na yun, nandiyan kami. Nagtitraining sila kung paano magligtas ng bomba. Sabi niya. Okay. Wala. Pati mga security sa esplanade, nandun sila sa ilalim ng tulay. Wala naman sigurado makikita namin, lalagabog yun eh. Wala yung mga oras Matao na yun. po kasi katanghalian bago Tsaka mananghali. nandyan yung maraming pulis nagtitrain, sila nagpa-practice kung paano magligtas ng bomba doon sa ilog tabi. Hirap na kami ng tatay mo. Di kami makakain, di makatulog, anak. Sobra hirap. Nakikiusap ako kung sino ka man na hindi gagawin ito ng anak ko kung walang nagbuyo sa kanya. Wala siyang kausap, hindi gagawin ito ng anak ko kasi gayon lang niya ito ginawa. Dati nga hindi na niya ako kilala. Umuwi pa sa bahay galing sa trabaho niya yung hindi pa siya na-diagnose. Kaya alam ko talaga kung sino ka man kumukup-kup sa anak ko, maawa ka naman sa amin. Nagigiwausap ako, nagpapakaawa. Lahat na ginawa namin, isang buwan na, wala kaming pahiya. Wala kaming tulog, di na makakain. Alam mo naman, may mga sakit ka, di maawa ka naman. Mga tinas kasi kami. Tatlo lang tayo sa bahay, iniwan mo pa kami. Maawa ka na, anak, magpakita ka na. Sino man nakakilala, lahat na tulong na ginawa niyo sa akin, salamat. Salamat at saka nakikiusap talaga ako sino man ang nakakaalam sa inyo sa ngayon. Maawa po kayo pagbigay alam sa amin. Kasi po hirap na kami. Maawa po kayo. Wala na po kami magawang iba kundi hanapin yung anak namin kung saan na kami nakarating. Wala pa rin. Hindi na kami nakakatulog.
makipag-ugnayan po sa aming tanggapan, ipagbibigay alam po namin sa inyo. And gayon din po, assist din po namin kayo kay Major Funelas para maibigay pa po yung ibang detalye. At kung meron pa pong detalye po ang Caloocan PNP, sasabihin din po namin sa inyo, ma'am. Okay. Salamat po. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po.